So mga kaibigan, matapos nga pong masira ang sunod-sunod na pagkapanalo sana ng Lakers nang matalo nga po sila kahapon kontra sa koponan ng 76ers. Then ang final score nakita naman natin 118-104 naman ng Lakers. Nasira't magkakaroon na naman ngayon ng panibagong adjustment ng Lakers para sa kanilang magiging susunod na laban. Bago yan kaibigan, huwag po munang kakalimutin i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, pang-limang sunod sana na panalo na ng Lakers kung nanalo sila kahapon sa 76ers. Pero nakita nyo naman kahit ginawa ni JJ Redick ang kanyang sistema, and so far small ball lineup pa rin naman ito, hindi ito ganun kalakas para sa mga bashers ng Lakers. Pero para kay JJ Redick, so far ito yung pinakamalakas na niya na lineup. Nasa starting 5, etong si LeBron James, Rui Hachimura, muling nagbabalik Anthony Davis, Austin Reeves at si Max Christie. Ang hahaba ng oras nila mga kaibigan at limited time lamang na ibigay sa ibang mga bench player. Si Jackson Hayes merong 19 minutes of playing time, merong 4 points, same sila ni Christian Coloco na may 18 minutes of playing time, meron pong 4 points lamang na naitala. Pero tulad nga po ng aking sinasabi, hindi naman tayo magdedepende kung ilang puntos lamang yung mga naiaambag ng mga legit na sentro, dahil hindi naman yan mga shooter mga kaibigan. Ang main purpose ng mga legit na sentro ng Lakers, si Jackson Hayes at ito nga po si Christian Coloco, ay dumipensa para mahirapang makapuntos po ang kalaban. Kahapon nakita naman natin medyo alanganin talaga at maraming turnover nga po ang Lakers mga kaibigan. Si LeBron James merong 33 minutes, merong 31 points. Si Rui Hachimura 24 minutes, meron lamang pong 13 points. Si Anthony Davis medyo talagang hindi siya masyadong naipasok at naibabad mga kaibigan. Meron lamang siyang 10 minutes of playing time, merong 4 points lamang na naitala, which is ito yung pinakabad niya, pinakamahinang score niya ay in the game mga kaibigan. Nakita naman natin, maganda naman sana yung sunod-sunod na pagkapanalo ng Lakers, which is nung sa Wizards panalo sila, sa Celtics panalo naman sila, sa Warriors nanalo ng Lakers, sa Hornet panalo pong Lakers pero biglang nasira sa 76ers. Ngayon tanong ng mga Lakers fans, ano nga po ba talaga ang pinaka-problema ngayon ng Lakers at bakit sila hindi nagiging consistent sa kanilang mga pagkapanalo? Minsan nananalo, minsan natatalo, which is normal lang naman sa game yon. Pero ang pinaka-tinitignan natin dito, kung paano nga po ma-maintain ng Lakers yung kanilang sunod-sunod na pagkapanalo mga kaibigan. So napansin naman natin given na small ball lineup lagi ang ginagamit nito si JJ Redick at hindi man lang ito nagtatry kahit maglagay ng legit na sentro sa starting 5 lineup kahit yung sinasabi natin na twin tower system na magpapalakas po talaga sa depensa, 100% yan sa Lakers po mga kaibigan. Nakita nyo at inaabangan din ng Lakers fans yung susunod na game bukas ng Lakers at ng Wizards, which is alam naman natin hindi nakapalag itong Wizards sa Lakers last game. Ngayon dahil nga po basang-basa na at paulit-ulit nga po ang sistemang ginagawa nitong si JJ Redick ay may chance na matalo sila mga kaibigan. Nakita nyo mga kaibigan na nangyari sa 76ers noong first half, talagang nakita naman natin ang laki na ng kalamangan talaga ng 76ers at talagang natatambakan na nila ang Lakers. Pagdating ng third at lalo na po sa fourth quarter ng game, medyo nakahabol ng konti ang Lakers mga kaibigan, which is nakita natin, akala natin talaga tatabla pa yung score or mananalo ba't makakagawa pa ng himala ang Lakers sa pagkakataong yun, pero hindi na nga po. Number 1 factor mga kaibigan, dahil nga po nakita natin ang problemang nangyari dito binabaan kasi ni JJ Redick ang playing time or minuto nga po ni Anthony Davis. So walang dapat isisi dito kundi dun sa pagbibigay ng playing time ni coach. Si coach JJ Redick 10 minutes lamang binigay kay Anthony Davis, which is siya nga pong scoring machine ng Lakers Dapat makita niya na kung sino yung umiinit or nag-iinit sa game, yun dapat po yung laging binibigyan ng mahabang minuto. Nakita naman natin itong si LeBron James, nag-iinit na mga huling quarter pero biglang inilabas Marami tuloy yung nagsasabi na posibleng benta yung naging laban dahil natalo nga ang Lakers at very obvious daw yung nangyayari na parang bigayan nga For now, yan muna ang update natin. Mamaya meron uli, and please huwag kalimutan i-like at i-subscribe ang ating channel. Maraming salamat po.